Sa video na to mga master ay magpapalit ako ng BFD na Yaskawa B1000 yung model nito. So ito yung papalitan ko na BFD mga master. So yung model nito ay Omron na BS Mini G7. So kung makita nyo yung itsura ng BFD mga master ay wasak na talaga tong BFD na to talaga. So dito mga master ay kailangan ko siyang i-set up ng manual yung parameter nito. So hanapin nyo lang yung E103 na parameter. Set nyo lang siya sa 2220 mga master. So ito naman yung B101 mga master. So isisit nyo lang sa 00 para makokontrol nyo siya ng digital or keypad. C101 mga master. So acceleration time to. So dito sa setting ko isisit ko lang to siya ng 5 seconds. So depende sa inyo kung ano ang ilagay nyo dito sa acceleration time nya. So yung susunod dito mga master ay C102. So the acceleration time. So ganun din ang setting ko dito mga master, 5 seconds lang din. E101 input voltage mga master. So ito naman yung E104. So maximum output frequency. So isisit ko lang siya ng 60 to mga master. E105 mga master. So maximum voltage mga master. So ito yung E201. So motor rated current mga master. E204 mga master. So ito yung RPM. So isisit ko lang siya na 04. H101 mga master. So ito yung forward run. So isit ko siya ng 40. H102 mga master. So isisit ko siya ng 41. So ito yung reverse run. H104 mga master. So isisit ko lang siya ng 14. So fault reset. So dito mga master ay tapos na yung setup ng parameter. So yung speed nito ay naka 00 pa. So kung makita nyo nagbi-blink lang yung run, pero may external signal na yung S1. So lagyan natin siya ng speed mga master. So lagyan natin siya ng 60 yung frequency nya. Ayan. So subukan natin hugutin yung external signal ng S1. So namatay yung run. Pag ilagay natin, so makita nyo nag-stable yung green na indicator light. So ito na yun siya mga master. So naikabit ko na siya. So yung pagkakaiba lang nito, yung input supply nito ay nasa baba. So yung BS Mini G7 ay nasa ibabaw yung input supply nya. Tapos pagdating naman sa terminal mga master, so yung S1 at saka S2 parehas lang. So pagkakaiba lang yung S3, yung reset. So ngayon mga master ay ini-start ko na siya na automatic. So i-stop natin din ng automatic kung nag-i-stop ba yung BFD. So yun, nag-i-stop siya mga master. So tulad lang din yung mga katabi niya na BFD. So ngayon mga master, ang gagawin ko dito ay emergency stop ko kung talagang nagka-cut off ba talaga yung input supply na EC nitong BFD na to. So sabay-sabay sila dapat mamamatay dyan. Kasi nga hindi na nag-energize tong contactor na to. So ito yung supply ng BFD mga master. So pag nag-energize yung contactor, so magkakaroon ng supply yan yung BFD mo. So reset natin.
So ayan mga master, so bumabalik yung supply.